So, what's up mga sir? So, ngayon, magpapalit tayo ng sprocket natin. Stock kasi na sprocket is 1446, tapos papalitan natin dadagdagan natin ng 1 teeth sa likod. Gamit natin, syempre, RK front sprocket, RK blockchain, and RK rear sprocket. Ito yung 4070. Ang ang kapal niya is 428. Hindi na to O-ring type, dapat mas ma-maintenance tayo dito ngayon. Time to time, check natin yung higpit ng kadena, tapos yung grasa dapat hindi mawala or yung chain loop. Kasi hindi siya tulad ng O-ring na yung mga rubber na bilog na O-ring, doon sumisingit yung grasa. So kahit medyo tumagal, may lube pa rin. Pero ito kasi, wala na tong O-ring. Hindi siya O-ring type. Tara, samahan niyo akong magpalit na sprocket. First time pa lang natin, tingnan natin kung anong mangyari. Sana matapos agad natin. So ayun, let's go. Okay guys, so ang unang technique dito is tanggalin muna natin tornilyo dyan. Yan yung mga nut dito sa sprocket, para pagka tanggal natin, mabilis natin, hindi na tayo mahirapan habang nakakabit siya. So yun, unahin natin yan. Kailangan natin ng 12mm dito para matanggal natin. Okay. So tanggal na natin 'to. Next naman natin is yung sa caliper. Alam ko 14 'yan. Luwag lang naman, luwag. Ayan. Para mamaya pag nag-adjust tayo ng kadena, okay na siya. So, next is ito. Sa left side 17mm, tapos sa right side is 19mm. Ayan. Gumamit na ako dyan ng 17mm, tapos ito sa kabila 19mm. So, kontrahan to. Shit. Dito sa kanan ko 19mm siya. Dito naman 17mm. So, ito parang nabalik kasi ito no dati. So, dito yung parang nut niya, lock nut niya nandyan. So, yon ay counterclockwise. So, syempre, kailangan nyo ng pang kontra sa kabila para hindi umikot. So, ayun. Tanggalin na muna natin to. Alright, let's go. Okay, tanggal na natin yung ehe natin, yung axle wheel or axle. Ayan, bilhin naman natin itong chain natin. Yeah. Dapat ba tinanggal ko muna yung harap? Yan. So, tanggal na natin. So, tingnan nyo guys, hindi na ako mahirapan magtanggal nito ng basic. Tanggal na agad siya. Uy, hindi na yung gusto natin. Ang ina. Ito na. Ito na yung 46 teeth natin, yung stock. Tapos, sabit na natin tong RJ Racing sprocket. Ito yung bago nila. Kasi dati, bilog-bilog yan. Ngayon, iba na. Ganyan na. Ayun na. 4070. So, ito siguro yung nasa labas, yung may RK. Pasok na natin. Yan. Ganyan. Tapos, balik natin yung mga nuts.
Okay na. So, papansin nyo pala guys, okay na, nakabit na natin yung sprocket natin na black. So, ito, yung chain guide niya, hindi ko na ito ikakabit. Tiwala na lang tayo. So, every before ride, check talaga natin ang maigi. Para sure na walang talon yung chain. So, ayun, okay na. Ang next step naman is yung chain, yung sprocket naman sa harap yung banata natin. Let's go! Dito naman, so ang gawin lang natin dito is i-cambio lang natin para hindi siya gumalaw. Ayan. Tapos ito, babanatan nyo yan. 8mm naman yan. Ayan. Okay, may lock pala to. Ayan. Ito yung chain, yung pinaka-lock niya din. Ayan. Tapos tanggalin na natin tong old natin. Ayan, old sprocket, front sprocket, old sprocket out, new sprocket in. So yun nasa labas, yung may parang yan, may lettering yun yung nasa labas. Yung balik ang lock. Yung sa lock pala guys, may parang pihit yan. Ayan. Diba? Tapos balik natin ang tornilyo. Ang ano mo, balik. Gago, lustring. Shit. Okay. Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Okay, so dahil sa kabobohan natin, naputol natin yung Naputol natin yung tornilyo, tas na-stuck pa sa loob nitong sprocket na to. Hayo, paano natin matatanggal to ngayon? Napakagaling Byron Dalisay, napakagaling mo. Tanggalin ko muna siguro to, chain cutter muna natin. Let's go. Okay guys, so sa pagpuputol ng chain, dapat iwasan nyo yung ganito, yung may nakalawit agad na ganyan. Dapat lapat na lapat yan. So ito muna yung i-adjust nyo, or i-adjust nyo muna yung pinakamalaking side yan. Tapos ilabas nyo muna yung pahaba na yan, yung tagatulak. Dapat magkadikit yung ito, yung side na yan, tsaka ito. Magkadikit dapat siya sa chain. Tapos tsaka nyo hihigpitan yung pinakadulo para itulak niyang maliit na rod na yan yung lock ng inyong chain. Okay? Kasi pag ganyan yung gagawin nyo, may mangyayaring masama. Sinasabi ko sa inyo. Sorry na, kasi baguhan kasi ako, ngayon ko lang na pagtanto na ganun pala dapat. Ayun, so learning point natin yan. Let's go! Nabobo na. 2,000 years later. Update mga sir. So ayun, pumunta agad ako sa shop. Nagpanik agad tayo, pucha. Ang dami nang nag-flashback na lahat ng anong pwede kong gawin. Joke lang. Ang step hanggang naisip ko kasing gawin kanina, since na-lustrade niya, barinahin. Sinuggest din to ni Kuya Noy. Shoutout Kuya Noy, S15 FCP Head Marshal, let's go, Laguna. Sabi niya pwedeng barinahin yon. So syempre dinala ko na sa nilakad ko sa pinunta ko kay Kuya Vic sa mekaniko dyan. Tapos ayun, ang ginawa niya parang kaya pang kaya dalhin ng buti may natirang konting thread na nakalabas. Yun yung pinaikot gamit yung pinlace niya, tapos yun naitanggal. Tapos ngayon ito, pinalitan na namin ng allen. Stainless na.
Kala ko, bye-bye RK. Ang mahal pa naman ng RK. Let's go. So, kabit na muna natin. Ang problema na lang natin yung chain. Chain cutter na nasira ko. Mali yung paggamit ko. Po. So, kabit na muna natin to. Tara, let's go. So, pasok nyo dyan. Pasok nyo lang. Tapos, lock natin. Yung pagkakamali ko kanina, sobrang higpit. Tsaka ito, allen. Tibay ito. Boy! Hindi ito basta-basta bibigay. Yan. Okay na yung ganyan higpit. So, tingnan natin kung madadala natin to dun sa shop. Running natin. Wala na kasi akong chain cutter eh. Para magamit ko lang ngayon. So, ayun. Tingnan natin. Let's go! Ayun, so dahil nga dun, di ba nasira kanina yung chain cutter natin, hindi ko na naputol yung chain ko, yung stock chain. Kaya dinala ko dito sa kalapit na talyer dito sa amin, nilakad lang natin, nirunning. Inakay natin yung motor natin napunta dito sa talyer. Tapos sila na yung pinagkabit ko ng RK na chain natin. Ayan, so iluluwagan lang yung chain adjuster dyan. Sabay nasukat na rin nila kasi kung hanggang saan yung putol. So naputol na nila sa part na yan. Yan, kinakabit na yung lock. Tapos papasok na yun, lock. Tapos kiklip lang. Tapos pa-plies. Tapos yun, kapit na yan. So yun lang, i-adjust na lang nila yan. Tapos good to go. Yes sir. Okay mga sir, what's up? So ayun, nakita pa nyo naman yung journey natin. Nangyari sa atin kanina. Kamalasa. Kabubuhan. Basta, ayun na. So ngayon, bale, ang pinaka na DIY ko dito, kita nyo naman sa video, is ito. Pagkabit ng rear sprocket. Yan. Tsaka yung front sprocket. Tapos ito kasi, yung chain, kaya ko namang ikabit kaso nabobo ako sa paggamit ng chain cutter. So, ayun. So, buti na lang may malapit na talyer dito sa atin, yung kay Kuya Big. Shoutout sa mga gumawa. Yan. Shoutout sa inyo guys. Salamat. Tapos, ayun. Yan na yung RK natin. Let's go. So, ayun. So, dito na natin tatapusin yung vlog natin sa pag-install ng RK sprocket, front sprocket, rear sprocket, tsaka yung chain. So, sana may natutunan kayo kahit hindi naman lahat ng part ako yung gumawa. Pero, pakita ko rin naman. So, ayun lang. Salamat sa mga sumuporta. Yung mga nanood, huwag niyong makalimutan mag-like or mag-follow sa Byroms TV sa Facebook, tsaka mag-subscribe sa YouTube. Kung may tanong kayo, mag-comment lang kayo, sasagutin natin yan, or message sa Facebook page natin. Ayun lang, Byroms TV. Signing out. Let's go. Montage, pasok! Woo! You can put your arm around